Sa gitna ng matinding lamig ng Calgary, Canada, mayroong isang matandang puting babae na nagngangalang Eleanor Bailey. Dahil sa malubhang rayuma sa tuhod, ang paglalabas sa basement ay isang araw-araw na parusa para sa kanya. Ngunit mayroon siyang mas mabigat na pasanin na hindi niya kayang tiisin, ang malalim na pag-aalinlangan sa kanyang manugang na Pilipino. Dahil sa paniniwalang ang teknolohiya ng mga puti ang pinakamahusay, lubos niyang minamaliit ang anumang produktong galing sa Asya. Ngunit isang araw, nagsimulang magbago ang lahat nang siya ay dumanas ng isang malaking aksidente sa hagdanan. Isang kakaibang puting makina ang ipinuwesto ng kanyang manugang sa unang palapag para sa kanyang kaligtasan. Sa simula, mariin niya itong tinanggihan, ngunit nang umandar ang makina, napatahimik siya sa sobrang katahimikan nito. Kung ang 15 taong gulang niyang washing machine na gawa sa Amerika ay ingay at yumanig lamang ang ibinigay, ang washing machine na galing Korea ay nagbigay sa kanya ng payapang katahimikan at kapanatagan. Pagkaraan ng ilang buwan, ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon para palitan ang lahat ng appliances sa kanyang bahay ng mga produktong Koreano. Maging ang kanyang kotseng sedan na gawa sa Amerika na plano niyang gamitin hanggang sa kanyang huling hininga, ay pinalitan niya ng isang sasakyang Koreano at siya na mismo ang naging tagapagsulong ng mga produktong Koreano sa kanilang lugar. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Simulan na natin ang kamanghamanghang kuwentong ito. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong sa akin. Ang pangalan ko ay Eleanor Bailey. Mag-isa akong nakatira sa isang lumang bahay sa Maple Creek, sa timog silangang bahagi ng Calgary, Alberta, Canada. Mahigit 10 taon na rin mula nang pumanaw ang aking asawa at mag-isa na lang ako. Ang bahay na ito ang aming naging unang tahanan noong ako'y 25 taong gulang pa lamang. Hindi mo aakalain kung gaano kasigla ang lugar na ito noon. Maraming mga batang mag-asawa ang lumipat dito at ang halakhak ng mga bata ay maririnig sa bawat eskinita. Ngayon, karamihan sa mga kaibigan kong kasabayan kong lumipat dito ay nasa mga nursing home na o lumipat na sa ibang lungsod kung saan nakatira ang kanilang mga anak. Ang Maple Creek ay unti-unting naging tahimik at mga matatandang tulad ko na lang ang naiwan. Bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. Kapag umuupo ako sa sofa sa sala, malinaw kong nakikita ang mga anak kong naglalaro. Sa kusina, naaalala ko ang aking asawa na nagtitimpla ng kape. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bahay na ito ay unti-unting naging isang lugar ng pagdurusa para sa akin. Ang laundry room ang pinakamalaking problema. Dahil sa disenyo ng lumang bahay na ito, ang laundry room ay nasa malamig na basement. Tulad ng karamihan sa mga bahay na itinayo noong dekada 60, ang laundry room at boiler room ay karaniwang inilalagay sa ilalim. Noong bata pa ako, hindi ito problema. Ang pag-akyat baba sa hagdanan ay nagsilbing ehersisyo pa para sa akin. Ang gamit kong 15 taong gulang na washing machine na gawa sa Amerika ay sobrang ingay at malakas ang yumanig kaya hindi ko man lang naisip na ilagay ito sa unang palapag. Naalala ko minsan, ang kapitbahay kong si Robert ay inilagay ang kanyang washing machine sa utility room sa unang palapag at nagreklamo siyang hindi makatulog sa gabi dahil sa ingay. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na kahit gaano kahirap, ang washing machine ay dapat manatili sa basement. Sa tuwing umaandar ito, nanginginig ang buong bahay, na para bang may maliit na lindol. 10 taon na akong nagdurusa sa malubhang rayuma sa tuhod. Noong una, paminsan-minsan lang itong sumasakit. Ngunit lumala ito sa paglipas ng panahon. Sa tuwing pupunta ako sa ospital, palaging pinapaalalahanan ako ng doktor na iwasan ang mga gawain na makakapagpabigat sa aking mga tuhod. Ang pag-akyat baba sa hagdanan, pagbubuhat ng mabibigat na bagay, at pag-upo ng nakayuko ay lalong mapanganib. Sinubukan ko ang physical therapy at uminom ng mga pain reliever. Ngunit lalo lang lumalala ang sakit. Ngunit ang pag-akyat baba sa luma at kahoy na hagdanan patungo sa basement, habang buhat ang isang mabigat na basket ng labahin, ay parang araw-araw na parusa. Ang hagdanan sa basement ay may 16 na baitang. Mahirap na ang pagbabadala ang mga tuyong damit, ngunit ang pag-akyat dala ang mga basang labahin ay parang mababali na ang aking mga tuhod. Ang mga basang damit ay 2 hanggang 3 beses na mas mabigat kaysa sa mga tuyo. Bawat hakbang paakyat,
Naririnig ko ang paglagutok ng aking mga tuhod na parang tunog ng lumang sahig na kahoy. Madalas, kailangan kong umupo sa gitna para magpahinga dahil sa sobrang sakit. Palagi akong humihinto sa ikapitong baitang, kumakapit sa rehas, at humihinga ng malalim. Pagkatapos ay muli akong mag-iipon ng lakas para akyatin ang natitirang mga baitang. Para sa isang beses na paglalaba, kailangan kong akyatin at babaan ang 32 na baitang sa gitna ng matinding taglamig ng Calgary, kung saan ang temperatura ay bumabagsak sa 30 hanggang 40 degrees Celsius. Ang paglalaba sa nagyayalong basement ay isang simbolo ng aking nakahiwalay na buhay. Ang Enero at Pebrero ang pinakamalala. Sa tuwing bubuksan ko ang pinto patungo sa basement, isang malamig na hangin ang yumayakap sa aking katawan. Bawat hininga ko ay nagiging puting usok. Mabuti na lang at may boiler, ngunit ang temperatura ay nasa 5 degrees Celsius pa rin. Ang aking mga kamay ay naninigas sa lamig, kaya't hirap akong buksan ang takip ng sabon. Ilang beses ko itong nabitawan dahil manhid na ang aking mga daliri. Kailangan kong maghintay sa basement habang naglalaba, at ang pagtayo sa gitna ng lamig ay sobrang hirap. Minsan, umaakyat ako sa unang palapag at bumabalik. Ngunit nangangahulugan iyon ng karagdagang pag-akyat baba sa hagdanan. Sa huli, mas mabuti pang magsuot ng makapal na Amerikana at hintayin na lang na matapos ang paglalaba sa malamig na basement. Isang araw, dinalaw ako ng kapitbahay kong si Mary. Habang nagkakape, nagtanong siya, "Eleanor, bakit hindi mo ilipat ang washing machine sa unang palapag? Marami namang tahimik na modelo ngayon." Umiling ako at sumagot, "Masyadong maingay itong luma kong washing machine para ilagay sa itaas. Hindi ako makakatulog sa gabi, at wala akong pera para bumili ng bago." Tumango si Mary na parang naiintindihan niya. "Pero mukhang mapanganib iyan. Lalo na't masama ang pakiramdam ng tuhod mo ngayon." Ngumiti ako ng malungkot at sinabi, "Wala akong magagawa. Kailangan kong maglaba. Mag-iingat na lang ako." Ngunit sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Palaging may takot sa isang sulok ng aking isipan na balang araw ay mahuhulog ako sa hagdanang iyon. Gabi-gabi, bago matulog, bumibigat ang aking dibdib sa isiping kailangan ko na namang maglaba kinabukasan. Bawat makita kong dumarami ang damit sa laundry basket, napapabuntong hininga ako. Dati, hindi naman ganito kabigat ang paglalaba, pero ngayon, ang minsan o 2 beses na paglalaba sa isang linggo ay sapat na para mapagod ako ng husto. At ang masamang pangitain na iyon ay nagkatotoo. Nangyari ang aking pinakakinatatakutan. Mula sa araw na iyon, tuluyan nang nagbago ang aking buhay. Nang sabihin ng anak kong si Sarah na magpapakasal siya sa isang Pilipinong tubero na nagngangalang Miguel Reyes, hayagan kong ipinakita ang aking pag-aalinlangan. 3 taon na ang nakalilipas. Isang gabi sa hapunan, maingat na sinabi ni Sarah, "Ma, may gusto akong ipakilala sa inyo. Ang boyfriend ko po." Puno ng pag-asa akong nagtanong, "Sino siya? Anong trabaho niya?" Nag-atubili sandali si Sarah bago sumagot, "Tubero po siya, at galing siya sa Pilipinas." Sa sandaling iyon, nanigas ang aking mukha. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto mula pa sa simula. Anong alam ng isang Pilipino sa pagtutubero? Bulong ko sa sarili. Lahat ng tuberong kilala ko ay mga puti. Sila ay mga taong nagmana ng kanilang kasanayan sa loob ng maraming henerasyon at nagtayo ng kanilang propesyon. Naniniwala ako na mas nakahihigit ang kasanayan at profesionalismo ng mga puti. Iyon ang aking nakita at natutunan sa buong buhay ko. Maging ang aking yumaong asawa, kapag may problema sa tubo, palaging puting tekniko ang tinatawagan. Ang mga puting tekniko, sigurado, at mapagkakatiwalaan ang gawa, madalas sabihin ng aking asawa. Ang mga salitang iyon ay malalim na nakatatak sa aking isipan. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Sarah si Miguel sa aming bahay. Siya ay isang matangkad at maayos na lalaki. Magalang siyang bumati. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am. Ako po si Miguel Reyes." Formal ko siyang kinamayan habang sinusuri siya sa aking isipan. Mukha namang disente. Pero magaling kaya talaga? Sa buong hapunan, pinagmasdan ko ang aking magiging manugang. Magalang siya at mabuti ang pakikitungo kay Sarah.
Ngunit ang katotohanan siya ay isang tubero ay patuloy na bumabagabag sa akin. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape, patanong kong sinabi, Miguel, saan ka natutong magtubero? Sumagot si Miguel, 3 taon sa Pilipinas at 8 taon dito sa Canada. 11 taon na po akong nagtatrabaho sa larangang ito. Sa isip ko, napangisi ako. 11 taon? Ang puting tubero sa aming lugar ay may 30 taong karanasan. Paano maikukumpara iyon? Ngunit sa labas, maikli akong sumagot. Ganoon ba? Kahit sa araw ng kasal, hindi ako mapakali. Maraming mga kaibigang Pilipino ng aking manugang ang dumalo. Lahat sila ay nakasuot ng formal na damit, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ako komportable. Habang pinagmamasdan ang mga kaibigan ng aking manugang sa simbahan, bumulong ako sa katabi kong kaibigan, na si Carol. Kawawa naman si Sarah. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ba ang galing ng mga taong yan. Hinawakan ni Carol ang aking kamay at sinanyasan akong tumahimik, ngunit hindi nawala ang aking pangamba. Kahit noong tumawag ako kay Sarah, habang nasa honeymoon sila, pag-aalala agad ang nasa isip ko. Sarah, mabuti ba ang pakikitungo ni Miguel sa iyo? Hindi ba kayo nahihirapan sa pera? Tumawa si Sarah at sumagot, Ma, huwag po kayong mag-alala. Mabuting tao po si Miguel. Masipag siya at maganda naman ang kita niya. Ngunit nagdududa pa rin ako. Gaano kalaki ang kinikita ng isang tubero, lalo na't isang Pilipinong tubero? Sa tuwing bibisita ang aking manugang sa aming bahay, palagi niyang ikinukwento ang mga makabagong appliances na gawa sa Korea. May pagmamalaki niyang sinasabi kung gaano nakaunlad ang teknolohiyang Koreano. Isang araw, ipinakita niya ang kanyang smartphone at sinabi, Tita, ang mga washing machine ngayon sa Korea, napakagaling! May artificial intelligence na automatikong nakakadetekta ng uri at dami ng labahin at pipiliin ang pinakamagandang washing cycle. Halos wala ring ingay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sumabat. Miguel, hindi ba't medyo eksaherado iyan? Artificial intelligence sa washing machine? Seryosong tumango si Miguel. Totoo po, tita. Marami na po akong nakita sa mga bahay na pinagtrabahuhan ko. Maganda po talaga ang feedback ng mga gumagamit. Napangisi ako at sinabi, malayo pa ang lalakbayin ng mga produktong galing Asya para matapatan ang teknolohiya ng Amerika. Noong bata pa ako, kahit ibigay sa akin, hindi ko gagamitin ang mga produktong Koreano. Sikat sila sa pagiging madaling masira noon. Ang tono ko ay puno ng pangungutya. Si Sarah, na may hindi komportableng itsura, ay nagsalita. Ma, malaki na po ang ipinagbago ngayon. Sabi nila, sobrang ganda na raw po talaga ng mga Korean appliances. Umiling ako at mariing sinabi, Sarah, wala kang alam. Buong buhay ko, produktong Amerikano lang ang ginamit ko. Sapat na iyon, at hindi na ako nasa edad para sumubok ng mga bagong bagay. Isang gabi sa hapunan, maingat na muling binuksan ng aking manugang ang usapan. Tita, sobrang ganda na po talaga ng mga Korean appliances ngayon. Lalo na ang mga washing machine. World class po. Maging sa Europa at Amerika, hinahanap na po ang mga Korean washing machine. Ibinaba ko ang aking tinidor at inis na sumagot, Miguel, buong buhay ko, produktong Amerikano lang ang ginamit ko. Sapat na iyon. Hindi ako interesado sa mga produktong Koreano, kaya huwag mo nang ulitin iyan. Hindi kaya't pinupuri mo lang yan dahil isa kang Asyano. Tumingin sa akin si Sarah na may pag-aalala. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Ngunit hindi ko binago ang aking pananaw. Dahil sa aking paghanga sa teknolohiyang Amerikano, malalim ang aking pag-aalinlangan sa mga produktong Asyano. Ganoon ang kinagisnan ko, at iyon ang pinaniwalaan ko sa buong buhay ko. Nang sabihin niyang nagtatrabaho siya bilang tubero, nagduda ako. Gusto ko pa sanang kumpirmahin kung tunay ba siyang kwalipikadong tekniko. Minsan, tinanong ko si Sarah, maayos ba ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Miguel? May mga lisensya ba siya? Napabuntong hininga si Sarah at sumagot. Ma, si Miguel po ay may opisyal na lisensya bilang tubero na kinikilala ng gobyerno ng Canada. Kinikilala rin po ang galing niya sa kumpanya. Ngunit hindi pa rin ako naniwala.
Sinasabi ko rin sa mga kapitbahay ko, ang manugang ko, tubero daw, Pilipino siya. Malinaw na may halong pangmamaliit ang tono ko. Tinitingnan ako ng mga kaibigan ko na may awa. Nagtanong si Mary. Pero kung masaya naman si Sarah, di ba't sapat na iyon? Umiling ako. Ang kaligayahan ba ay nakakain? Kailangang maging matatag sa pinansyal para maging tunay na masaya. Alam kong pareho kami ng iniisip. Ganoon kaming lahat lumaki sa aming henerasyon. Nagtitiwala sa kasanayan ng mga puti at nagdududa sa kakayahan ng ibang lahi. Itinuturing naming normal iyon. Ngunit ang hindi ko alam ay ang profesionalismo na binuo ni Miguel sa loob ng 11 taon bilang tubero sa Canada. Hindi lang siya isang ordinaryong tubero, isa siyang dalubhasa sa larangang ito. Kahit sa mga araw ng pahinga, dumadalo siya sa mga technical seminar at patuloy na nag-aaral ng mga bagong teknolohiya sa pagtutubero. Ipinagmamalaki ni Sarah, "Ma, kapag may mahihirap na proyekto sa kumpanya, laging tinatawag si Miguel. Isa siyang pinagkakatiwalaang tekniko." Ngunit sumagot lang ako ng walang gana, "Ganoon ba?" Matagal na panahon ang kinailangan bago ko lubusang naunawaan ang katotohanang iyon, at ang pag-unawang iyon ay dumating sa pinakamalungkot na paraan. Isang ordinaryong Miyerkules ng umaga iyon, kalagitnaan ng Pebrero, at ang Calgary ay nasa kasagsagan ng taglamig. Ang temperatura ay bumagsak sa 25 degrees Celsius at ang labas ay nababalutan ng niyebe. Mula pa kagabi ay umuulan ng niyebe at ang bakuran ay may kapal na higit sa 30 sentimetro. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa labas. Kailangan ko na namang maglinis ng niyebe. Ngunit mayroon akong kailangang gawin muna. Inilagay ko ang 1 linggong labahin sa basket at nagtungo sa basement. Puno ang basket ng mga kumot, tuwalya, at damit. Mas mabigat ito kaysa karaniwan. Naglaro kasi ang mga apo ko kahapon kaya mas marami ang labahin. Mas masakit ang aking mga tuhod kaysa dati, ngunit hindi ko maaaring ipagpaliban ang paglalaba. Kagabi pa, hindi ako makatulog dahil sa sakit ng tuhod. Uminom ako ng pain reliever, ngunit walang epekto. Paggising ko sa umaga, sa unang hakbang pa lang, naramdaman ko na ang matinding sakit. Ngunit tiniis ko. Kaya ko pa naman. Sabi ko sa sarili, sanay na ako sa ganitong sakit. Nang tumayo ako sa harap ng pinto ng basement, nag-atubili ako sandali. Bakit hindi na lang ako magpahinga ngayon? Ngunit patuloy na dumarami ang labahin. Kung ipagpapaliban ko, mas lalo lang itong hihirap. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto ng basement. Isang malamig na hangin ang tumama sa aking mukha. Nagsimula akong bumaba sa hagdanan. Sa isang kamay, hawak ko ang mabigat na basket. At sa kabilang kamay, mahigpit akong kumapit sa rehas. Dahan-dahan akong bumaba sa unang baitang. May lumagutok sa aking tuhod, ngunit okay lang. Ligtas akong nakababa sa ikalawang baitang. Nakahinga ako ng maluwag. Mukhang okay naman ngayon. Ngunit nang tumapak ako sa ikatlong baitang, isang matalim na sakit ang tumusok sa aking tuhod para bang may sumaksak dito. Aray! Isang maikling sigaw ang lumabas sa aking bibig. Dahil sa sobrang sakit, biglang nawalan ng lakas ang aking binti. Nawalan ako ng balanse. Nadulas ang kamay kong nakahawak sa rehas at sumubsob ako pasulong. Ang mabigat na basket ng labahin ay nahulog mula sa aking mga kamay at gumulong pababa sa hagdanan. At sumunod ako, umiikot ang aking paningin. Para bang nagkapalit ang langit at lupa. Habang gumugulong ang aking katawan sa hagdanan, ilang beses akong tumama. Ang aking likod ay malakas na tumama sa gilid ng hagdan. Sobrang sakit. Ang aking siko ay tumama ng malakas sa rehas. Parang narinig ko ang pagkabali ng buto sa aking braso. Ang aking ulo ay tumama rin sa kung saan. At sa wakas, lumagapak ako sa malamig na sementadong sahig. Parang naubos ang lahat ng hangin sa aking katawan. Hindi ako makahinga. Ilang sandali, hindi ako nakahinga. Parang umiikot ang kisame. May umuugong sa aking mga tainga. Hindi ako makagalaw ng ilang sandali. Nakahiga lang ako sa malamig na sahig at nakatingin sa kisame. May sapot ng gagamba pala sa sulok ng kisame. Naisip ko pa na nagpapakita kung gaano ako katulala. Gaano katagal ang lumipas? 5 minuto?
o 10 minuto. Dahan-dahan kong binawi ang aking ulirat at sinubukang bumangon. Ngunit sumisigaw sa sakit ang buong katawan ko, lalo na ang kanang balikat at likod. Masakit din ang kaliwang siko ko. Bawat galaw ay nagdudulot ng sakit na tumatagos sa aking katawan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang basket ay nasa gitna ng hagdanan. Sinubukan kong dahan-dahang bumangon. Ngunit hindi ko kaya. Walang lakas ang aking mga binti. Ang aking mga tuhod ay tuluyan ng sumuko. Mabuti na lang at nasa bulsa ng pantalon ko ang aking cellphone. Nanginginig na kinapa ko ang aking bulsa at kinuha ito. May lamat ang screen, ngunit gumagana pa. Tinawagan ko ang numero ng emergency. Hello? Tulong po. Nahulog po ako sa hagdanan. Hindi po ako makabangon. Nanginginig ang aking boses. Inabot ng batlamang minuto bago dumating ang mga paramedic. Ang batlamang minutong iyon ay parang batlamang oras. Habang nakahiga sa malamig na sahig, tumatagos ang lamig hanggang sa aking mga buto. Nanginginig ang buong katawan ko. Sakit, lamig, at takot ang sabay-sabay kong naramdaman. Hindi ko na kayang maglaba ng mag-isa. Nang maisip ko iyon, tumulo ang aking mga luha. Nang dumating ang mga paramedic, halos wala na akong malay. Habang maingat nila akong inililipat sa stretcher, hindi ko mapigilang umungol. Bawat galaw ay masakit. Sa loob ng ambulansya, hinawakan ng isang paramedic ang aking kamay at sinabi, "Okay lang po kayo, ma'am. Malapit na po tayo sa ospital." Dumating kami sa emergency room ng ospital. Abala ang mga doktor at nurse. Kinuhaan ako ng x-ray at sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. Habang sinusuri ang aking kalagayan, palagi kong naiisip si Sarah. Kailangan kong tawagan si Sarah. Ngunit basag ang screen ng cellphone ko at hindi na gumagana ng maayos. Pagkaraan ng halos 1 oras, lumapit ang doktor dala ang mga x-ray. Seryoso ang kanyang mukha. "Mrs. Bailey, mabuti na lang po at walang bali. Ngunit malubha ang mga pasa at lalong lumala ang kalagayan ng inyong mga tuhod." Itinuro ng doktor ang larawan. "Tingnan niyo po, halos wala ng cartilage dito. Nagkikiskisan na ang mga buto. Sa ganitong kalagayan, ang pag-akyat baba sa hagdanan ay parang pagpapakamatay." At mariin niyang sinabi, "Huwag na po kayong papasok sa basement, lalo na ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay habang umaakyat baba sa hagdanan. Sa susunod, hindi ko na masisiguro ang buhay ninyo." Ang mga salita ng doktor ay parang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Paano na ang paglalaba? Paano na ako mabubuhay ngayon? Nang hindi ko na magamit ang washing machine sa bahay, nahulog ako sa malalim na takot sa paglalaba at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, umuwi na ako. Hinatid ako ni Sarah at Miguel. Pagdating sa bahay, sa tuwing nakikita ko ang pinto ng basement, bumabalik ang takot. Muntik na akong mamatay sa hagdanang iyan. Nag-aalalang sinabi ni Sarah, "Ma, pansamantala po. Ako na ang kukuha ng mga labahin ninyo linggo-linggo. Sa bahay na po namin lalabhan at ibabalik ng malinis." Ngunit mariin akong tumanggi. "Sarah, abala ka sa trabaho, paano mo paaasikasuhin ang labahin ko? Mag-isa lang naman ako, hindi naman gaanong karami ang labahin ko. Okay lang ako." Iginiit ni Sarah, "Ma, ano po bang sinasabi ninyo? Paano niyo po gagawin mag-isa?" Umiling ako. "Pupunta na lang ako sa coin laundry. 10 minuto lang naman mula rito." Ngunit alam ko sa sarili ko na sa kalagayan ng aking mga tuhod, kahit ang pagbubuhat ng mabigat na laundry bag at pagsakay sa kotse ay mahirap na. Sa huli, napansin kong may binabalak sina Sarah at Miguel. Narinig ko silang nag-uusap ng pabulong sa sala. Ngunit hindi ako nagtanong. Wala naman akong magagawa. Gabi-gabi, habang nakahiga sa kama, iniisip ko kung paano ako mabubuhay. Naging ganito na lang ako. Hindi na kayang maglaba ng maayos. Tumutulo ang aking mga luha. 1 linggo pagkatapos kong makalabas sa ospital, galing ako sa physical therapy, hinatid at sinundo ako ni Miguel. Mga 4:00 ng hapon kami nakauwi. Pagbukas ko ng pinto, may naramdaman akong kakaiba. Iba ang hangin, pagpasok ko sa sala,
Napasigaw ako. Anong kalokohan ito? Sa tabi ng bintana ng sala, kung saan ko laging inilalagay ang aking mga halaman, may isang kakaibang puting makina. Noong una, hindi ko alam kung ano iyon. Para itong isang modernong obra ng sining, makinis at bilugan. Ngunit nang tingnan ko ng maigi, isa pala itong washing machine. Ang drum washing machine na buong buhay kong inilagay sa basement ay nakapuwesto na ngayon sa sala sa unang palapag. Hindi ako makapagsalita sa gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ako sa sarili at sumigaw, "Sarah, Miguel, anong ginawa ninyo?" Nanginginig ang boses ko sa galit. Dahan-dahang lumapit si Sarah. "Ma, kumalma po kayo. Para po ito sa inyo." Itinuro ko ang washing machine at sumigaw. "Ilalagay ninyo ang maingay na makinang iyan sa unang palapag para hindi ako makatulog?" May dahilan kung bakit ko iyan inilagay sa basement. Dahil sa ingay, hindi iyan pwedeng ilagay sa itaas. Sa aking isipan, naalala ko ang ingay ng 15 taong gulang kong washing machine na gawa sa Amerika. Sa tuwing umaandar iyon, nanginginig ang buong bahay. Ang malakas na kalampag ay parang nakakabingi. At ilalagay nila iyon sa sala? Hindi maaari. Namula ang aking mukha sa galit. Noon lumapit si Miguel. Seryoso ang kanyang mukha. "Tita, sandali lang po. Pakinggan niyo po muna ako." Nag-cross ako ng braso at tinitigan siya. "Anong idadahilan mo?" Huminga ng malalim si Miguel at nagsimulang magsalita. "Tita, ang makinang ito ay isang modelo mula sa LG ng Korea na may pinakabagong teknolohiya." Dahan-dahan niyang hinaplos ang washing machine. "Bilang isang tubero na may 11 taong karanasan, ginagarantiya ko po ang washing machine na ito ay binuo na may layuning maging zero noise at zero vibration. Ito po ay isang appliance na naglalaman ng napakahusay na teknolohiya ng Korea. Ibang-iba po ito sa 6 taong gulang na washing machine na ginagamit ninyo." Napangisi ako. Posible ba iyon? Isang washing machine na walang ingay? "Miguel, hindi ako tanga. Ang mga washing machine ay talagang maingay. Normal iyon." Hindi sumuko ang aking manugang. Mas seryoso siyang nagsalita. "Tita, sa mga may bahay ngayon, sobrang sikat po ng modelong ito. Napakahirap pong hanapin. Kailangan pong maghintay ng 1 buwan sa waiting list." Huminto siya sandali at nagpatuloy. "Nagbayad po ako ng dagdag para makuha ito agad sa isang appliance store. Nagbayad po ako ng $300 na mas mahal kaysa sa orihinal na presyo. Dahil ang kaligtasan ninyo ang pinakamahalaga sa akin. Sobra po akong nag-alala na baka maaksidente na naman kayo sa hagdanan." Puno ng sinseridad ang mga mata ni Miguel. Ngunit galit pa rin ako. "Iyon ay para sa iyo. Hindi mo man lang ako tinanong at basta mo na lang inilagay iyan. Bahay ko ito. Ako ang dapat magdesisyon." Sumingit si Sarah. "Ma, sorry po. Alam po kasi naming tututol kayo, kaya ginawa na lang po namin ng palihim. Pero para po talaga ito sa inyo." Umiling ako. "Sarah, hindi mo naiintindihan. Maingay talaga ang mga washing machine. Paano ako mabubuhay kung nandito iyan sa sala? Hindi ako makakapanood ng TV, hindi makikinig ng musika, at hindi makakapag-imbita ng bisita." Muling nagsalita si Miguel. "Tita, subukan niyo pong paandarin minsan. Kapag naranasan niyo po mismo, maniniwala kayo sa akin." Umiling ako at naupo sa sofa. "Ayoko. Hindi ako naniniwala. Alisin niyo iyan agad." Ngunit sa loob-loob ko, medyo naku-curious din ako. Talaga bang walang ingay? Ngunit ayokong aminin. Lalo na't hindi ko gusto ang ideya ng isang produktong Koreano. Nagkatinginan sina Sarah at Miguel. At sinabi ni Miguel, "Tita, subukan niyo po ng 1 linggo. Kung hindi niyo po magustuhan, ako na po ang bahalang mag-alis. Kahit malugi po ako sa pagbebenta nito, tatanggapin ko. Kaya bigyan niyo po ng 1 linggo." Nag-atubili ako. 1 linggo? Makakatiis kaya ako? Sa kasalukuyang kalagayan ko, wala akong ibang paraan para maglaba. Mahirap na rin para sa akin ang pumunta sa coin laundry dahil sa aking mga tuhod. Sa huli, pilit akong tumango. "Sige, susubukan ko ng 1 linggo. Pero kapag maingay, aalisin mo agad. Pangako iyan."
Nagliwanag ang mukha ng aking manugang. Salamat po, tita. Hindi po kayo magsisisi. Kinuha niya ang manual sa tabi ng washing machine. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin. Napakadali lang po. Lahat po ay kontrolado sa touch panel. Tiningnan ko siya nang nakakrus ang mga braso. Teknolohiyang Koreano, ha? Matitinag kaya nito ang aking pag-aalinlangan? Sa loob-loob ko, nagdududa pa rin ako. Ngunit malapit na akong makaranas ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang sandali kung kailan guguho ang aking panghabambuhay na pag-aalinlangan, kinabukasan ng umaga. Kinuha ko ang mga labahin at tumayo sa harap ng bagong washing machine. Sa totoo lang, mabigat ang aking pakiramdam. Talaga bang tahimik ito? May pag-aalinlangan kong binuksan ang pinto ng washing machine. Dahan-dahan itong bumukas at isang mahinang ilaw ang umilaw sa loob. Gawa sa stainless steel ang loob nito, kaya mukhang malinis. Inilagay ko ang mga damit at nagbuhos ng sabon. Tiningnan ko ang touch panel at may iba't ibang pagpipilian. Standard wash, power wash, wool course, blanket course, allergy care, steam sanitize. Bakit ang dami nito? Pinili ko na lang ang standard wash. Pinindot ko ang start button. Maya-maya, nagsimulang umandar ang washing machine. Kinakabahan akong nakinig, ngunit wala akong narinig na kahit anong ingay. Doon ko lang narinig ang napakahinang tunog ng tubig. Ngunit kailangan mo pang idikit ang tainga mo para marinig ito. Isang kahanga-hangang katahimikan ang bumalot sa sala. Kahit umaandar ang washing machine, ang ingay sa paligid ay tulad pa rin ng dati. Ang tunog ng orasan, ang ugong ng ref, at ang huni ng ibon sa labas ay naririnig ko pa rin. Ang tunog ng washing machine ay hindi ko talaga marinig. Akala ko hindi pa nagsisimula kaya tiningnan ko ulit ang touch panel. Malinaw na nakasulat na washing. Nakalagay din ang natitirang oras. Ngunit hindi ako makapaniwala. Paano naging ganito katahimik ang isang washing machine? Kinailangan kong hawakan ang makina para masigurong umaandar ito. Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw nito. Naramdaman ko ang napakaliit na panginginig. Umaandar nga. Ngunit halos hindi maramdaman ang panginginig na iyon. Ang 15 taong gulang kong washing machine na gawa sa Amerika ay niyayanig ang buong bahay. Ngunit ang makinang ito ay parang galing sa ibang mundo. Ngunit hindi agad nawala ang aking pagdududa. Masisisra din yan. Ang mga produktong galing Asya ay mahina ang tibay. Iyon ang nasa isip ko habang ginagawa ang aking mga gawain. Nanood ako ng TV sa sala, nagbasa ng libro, at nakipag-usap sa telepono. Sa lahat ng oras na iyon, tahimik na umaandar ang washing machine. Isang oras ang lumipas. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Mary. Mary, may ginawang kakaiba ang manugang ko. Naglagay siya ng washing machine sa sala. Nagulat si Mary at nagtanong, "Ano? Washing machine sa sala? Paano ang ingay?" Sumagot ako, "Iyon nga eh." Sabi niya tahimik daw dahil produktong Koreano. Pero sigurado akong masisira din iyan sa loob ng 1 o 2 taon. Sayang lang ang pera. Sumang-ayon si Mary. Tama ka. Ang mga produktong galing Asya, maganda sa simula pero nagkakaproblema rin agad. Ang pamangkin ko, bumili ng Korean TV, nasira din pagkatapos ng 3 taon. Tumango ako at sinabi, "Oo, kaya buong buhay ko, produktong Amerikano lang ang ginamit ko." Dahil mapagkakatiwalaan, sa ikalawang araw, dumalaw si Carol. Pagpasok niya sa sala, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang washing machine. "Eleanor, inilagay mo ang washing machine sa sala?" Siguradong nababaliw ka na sa ingay. Ngumiti ako ng mapait at sinabi, "Binili iyan ng manugang ko. Produktong Koreano daw." Pinipilit niyang tahimik. Nagtanong si Carol, "Talaga bang tahimik?" Sumagot ako, "Oo, nakakagulat, pero sobrang tahimik. Pero masisira din iyan agad. Ano bang espesyal sa produktong Koreano?"
Puro yabang lang iyan. Tumango si Carol. Tama. Parang may ganyang ugali si Miguel. Palaging sinasabi na maganda ang mga bagay na galing sa bansa niya. Nakisang-ayon din ako. Oo nga, dapat sinabihan ko si Sarah noon pa. Habang nagkakape, negatibo ang aming pinag-usapan tungkol sa mga produktong Asyano. Sa lahat ng oras na iyon, tahimik na umaandar ang washing machine, ngunit ayaw naming aminin. Gayunpaman, gabi-gabi ay mahimbing akong nakakatulog sa unang palapag. Dati, hindi ako mapakali dahil sa paglalaba sa basement, ngunit ngayon, wala na akong alalahanin. Ilagay lang ang labahin at pindutin ang button. Hindi na kailangang umakyat baba sa hagdanan. Hindi na napupuwersa ang aking mga tuhod. Sa ikaapat na araw, nakaupo ako sa sofa at naggagansilyo. Biglang, isang masayang himig ang umalingaw-ngaw sa sala. Isang magandang tunog na parang kampana. Hudyat na tapos na ang paglalaba. Lumapit ako sa washing machine. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko ang sariwang amoy ng malinis na damit. Habang kinukuha ko ang mga damit, hindi ko mapigilang mamangha. Sobrang linis ng mga damit. Isang nangingibabaw na kalinisan. Sa kiskinisang taong gulang kong washing machine, palaging may natitirang dumi, ngunit iba ang mga damit na nilabhan ng makinang ito. Itinaas ko ang isang puting damit. Nang itapat ko sa liwanag, napakaputi nito. Ang madilaw na mantsa sa likod na laging naiiwan ay tuluyan nang nawala. Ang mga panyo ay parang bago. Hindi ko mapigilang magulat. Bukod dito, ang LG washing machine na ito ay may kasamang dryer. Ang mga damit na kinuha ko ay tuyo na at malambot. Dati, kailangan ko pang ilipat sa dryer pagkatapos labhan, ngunit ngayon, hindi na. At mayroon itong amoy na parang bagong damit. Hindi artipisyal na amoy, kundi isang natural at malinis na halimuyak. Unti-unti kong nagustuhan ang himig na ito. Masaya ngunit hindi maingay. Parang huni ng maliit na ibon. Ang luma kong washing machine ay may matinis na tunog na beep kapag tapos na, ngunit ang tunog na ito ay masarap pakinggan. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ko ang allergy care function. Inilagay ko ang mga lumang kumot at pinili ang function na ito. Pagkatapos, nang kunin ko ang mga kumot, sobrang nakakamangha. Ang mga kumot ay malambot na parang ibinilad sa araw. Nang amuyin ko, amoy araw ito. Nakapagtataka. Sinubukan ko rin ang steam sanitize function. Nilabhan ko ang mga damit ng mga apo ko. Ang mga damit na iyon ay laging may kakaibang amoy. Parang pinaghalong amoy ng pawis ng bata at amag. Ngunit pagkatapos labhan gamit ang steam sanitize, tuluyan nang nawala ang amoy. Ang hindi kaaya-ayang amoy na iyon ay naglaho ng walang bakas. Nagulat ako. Ang mga produktong Amerikano pala ay parang ibinabad lang sa tubig. Iyon ang aking napagtanto. Sa loob ng 15 taon, hindi pala ako nakaranas ng tunay na malinis na laba. Naalala ko ang luma kong washing machine. Ingay at yumanig lang ang ibinigay nito. Ngunit ang washing machine na galing Korea ay nagbigay sa akin ng payapang katahimikan at kapanatagan. Hindi ko na kailangang umakyat baba sa hagdanan at maaari akong maglaba anumang oras. At higit sa lahat, naging sobrang linis ng aking mga damit. Sa tuwing naamoy ko ang mabangong amoy mula sa mga damit, gumagaan ang aking pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, ang balitang ito ay naging usap-usapan sa buong Maple Creek. Tinawagan ko ulit si Mary. Mary, alam mo ba, sobrang galing ng washing machine na iyon. Walang ingay at sobrang linis ng laba. Nagulat si Mary at nagtanong. Talaga? Ikaw, pinupuri ang isang produktong Asyano? Hindi ako makapaniwala. Ngumiti ako at sumagot. Ako rin, hindi makapaniwala. Pero totoo. Halika at tingnan mo mismo. Dumating si Mary noong hapon na iyon, kasama si Carol. Gusto nilang makita mismo kung paano umaandar ang washing machine. Nagpakitang gilas ako, inilagay ko ang mga damit at pinindot ang button. Tahimik na nagsimulang umandar ang washing machine. Nagkatinginan sina Mary at Carol na may pagkamangha. Talagang walang ingay, sabi ni Carol. Washing machine ba talaga ito? Umaandar ba talaga? Ipinagmamalaki kong tumango. Oo, umaandar. Hawakan nyo. Halos walang panginginig. Lalo silang namangha nang hawakan nila ang makina. Grabe,
Ang tahimik nga. Galing ba talaga ito sa Korea? Tanong ni Mary. Sumagot ako, oo, gawa ng LG. Nagbayad pa ng dagdag ang manugang ko para makuha ito. Humanga si Carol at sinabi, Eleanor, ang galing ng manugang mo. Napakagandang bagay niyan. Araw-araw, may mga kaibigang bumibisita para makita ang makina at doon lang nila kinilala ang inobasyon ng teknolohiyang Koreano. Kumalat ang balita at isa-isang dumating ang mga tao sa aming lugar. Lahat sila ay namangha na nakalaya na si Eleanor mula sa bangungot ng basement. Ngayon, may kumpiyansa na akong masabi. Ang galing talaga ng teknolohiyang Koreano. Isang linggo ang lumipas, isang gabi. Dumating sina Sarah at Miguel para sa hapunan. Habang inihahanda ko ang pagkain, sinabi ko, Miguel, ang galing mo talaga. Napakaganda ng washing machine na iyon. Nagliwanag ang mukha ni Miguel. Talaga po, tita? Nagustuhan niyo po? Tumango ako. Oo, nagustuhan ko. Hindi lang nagustuhan, binago nito ang buhay ko. Mas magaling pa itong teknolohiyang Koreano kaysa sa galing mo sa pagtutubero. Sa sinabi ko, natigilan si Miguel at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nagsalita. Tita, salamat po. Pero may gusto po akong sabihin. Tumingin ako sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses. Tita, habang ini-install ko po ang mga tubo para sa washing machine na ito, naging kampante po ako sa teknolohiya nito. Hindi lang po ito isang simpleng appliance. Huminto sandali ang aking manugang at nagpatuloy. Ang washing machine na ito ay resulta ng pananagutan at sinseridad ng mga taga-Korea na protektahan ang kaligtasan ng mga mahihina. Isipin niyo po kung gaano karaming pag-iisip ang ginawa ng mga inhinyerong Koreano. Paano nila babawasan ang ingay? Paano nila aalisin ang panginginig? Paano nila ito mailalagay sa unang palapag nang hindi nakakaabala sa pamumuhay? Nakikinig ako sa kanya. Nagpatuloy siya. Mula pa noon, ang Korea ay may mahigpit na konsepto ng kalinisan. Palaging pinapanatiling malinis ng mga Koreano ang kanilang mga tahanan at madalas maglaba. Dahil sa kulturang iyon, malaki ang kanilang ininvest sa mga washing machine. Ang diwang ito, kasama ng teknolohiya, ang nagbigay daan sa perpektong paglilinis at sanitasyon. Sa unang pagkakataon, naisip ko iyon, tama. Pinagsamang kultura at teknolohiya. Mas seryosong sinabi ni Miguel, Tita, sa aking pag-install ng mga tubo, marami na po akong nakitang mga tahanan. Lalo na sa mga bahay ng mga matatanda, nalulungkot po ako. Marami po sa kanila ang nahihirapan dahil sa hagdanan sa basement. Puno ng diin niyang sinabi. Sa tuwing nakikita ko po sila, naisip ko, paano ko sila matutulungan? Bilang isang tekniko, ano ang magagawa ko? Kaya nagsimula po akong maghanap ng mga tahimik na washing machine. At nalaman ko po na ang produkto ng LG mula sa Korea ang pinakamahusay. Huminga sandali si Miguel at nagpatuloy. Nang mahulog po kayo sa hagdanan, alam niyo po ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? Nang tumawag si Sarah na umiiyak, iniwan ko po ang aking trabaho at dumiretso sa ospital. Habang nasa ospital po kayo, hindi po ako mapakali. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Buong gabi po akong nag-isip. Paano ko masisigurong hindi na kayo haharap mag-isa sa hagdanan ng basement? Kaya nagpasya po ako. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Bilang isang tubero, inisip ko pong responsibilidad kong protektahan ang inyong kaligtasan. Habang nakikinig ako sa kanya, naantig ang aking puso. Si Sarah sa tabi niya ay tahimik na umiiyak. Nagpatuloy si Miguel. Sa loob po ng 11 taon, marami na po akong na-install na washing machine. Alam ko po kung alin ang maganda at kung anong teknolohiya ang nakahihigit. Kaya may tiwala po akong pinili ang produktong ito. Tumingin siya sa washing machine at sinabi, 2 araw po bago ko na-install ang washing machine na ito. Gusto ko pong maging perpekto ang pagkakagawa ng mga tubo. Siniguro ko pong hindi ito tutulo at magiging maayos ang daloy ng tubig. Tinupad ko lang po ang aking pangako bilang isang manugang na Pilipino na hindi na kayo hahayaang mag-isa sa harap ng hagdanan ng basement. Nang matapos magsalita ang aking manugang,
bumalot ang katahimikan sa hapagkainan. Naalala ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ko sa kanya. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga produktong Asyano. Mas magaling ang mga puting tekniko. Nahiya ako sa sarili ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang kasipagan niya bilang isang tubero at ang kanyang dedikasyon bilang isang Pilipino na dati kong kinaiinisan, ang siyang nagligtas sa akin, ang kanyang 11 taong karanasan, ang mahusay na teknolohiya ng Korea, at higit sa lahat, ang kanyang tapat na pagmamahal sa kanyang biyenan ang nagbunga nito. Tumayo ako at lumapit kay Miguel. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Miguel, patawarin mo ako. Sobra ang ginawa ko sa iyo. Minaliit kita dahil isa kang Pilipino at pinagdudahan ko ang iyong kakayahan. Pero ngayon, alam ko na, isa kang napakahusay na tekniko. At mas mahusay na manugang. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tita, niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Miguel. Kasalanan ko na hindi ako nagtiwala sa iyo. Mula ngayon, magbabago na ako. Pangako. Lumapit din si Sarah at niyakap kami. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Sa sala, tahimik na umaandar ang Korean washing machine. Ang tahimik na tunog na iyon ay parang basbas sa aming pagkakasundo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Nang mawala ang pag-aalinlangan sa aking puso, gumaan ang aking katawan at isipan. Ang pag-aalinlangan sa teknolohiyang Koreano, ang pag-aalinlangan sa mga Pilipino lahat ng iyon ay naglaho at napalitan ito ng paggalang at pasasalamat. Sa sumunod na mga linggo, ang aking bahay ay naging isang dapat puntahan ng mga kaibigan ko sa Maple Creek. Dinala ni Mary ang isa pa niyang kaibigan na si Susan at dinala naman ni Susan ang kanyang kapatid na si Dorothy at dinala ni Dorothy ang kanyang kapitbahay na si Barbara. Kumalat ang balita at 3 hanggang 4 na tao ang bumibisita linggo-linggo. Tinitingnan nila nang may pagkamangha ang tahimik na washing machine sa tabi ng banyo sa unang palapag. Talagang walang ingay. Wala ring panginginig. Washing machine ba talaga ito? Lahat sila ay namangha. Isang matanda ang idinikit ang kanyang tainga sa makina at matagal na nakinig bago nagsalita. Eleanor, hindi ba't sira ito? Umaandar ba talaga? Ngumiti ako at ipinakita ang touch panel. Tingnan mo. Naglalaba. 30 minuto pa. Hindi sila makapaniwala. Isang araw, 7 tao ang sabay-sabay na dumating. Lahat sila ay nasa 70s na. Pinalibutan nila ang washing machine na parang isang exhibit sa museo. Produktong Koreano ba ito? Tanong ng isang matanda. Ipinagmamalaki kong sumagot. Oo, gawa ng LG. Ang galing talaga ng teknolohiyang Koreano. Lahat sila ay tumango. Kailangan din nating bumili ng produktong Koreano. Oo, nahihirapan din tayo sa hagdanan sa basement. Sa pamamagitan ng karanasang ito, tuluyan kong tinalikuran ang malalim na pag-aalinlangan sa teknolohiyang Koreano. Sa halip, naging tagapagsulong na ako nito. Kapag may nagtatanong, ipinagmamalaki ko, sobrang ganda ng mga produktong Koreano. Mas maganda pa kaysa sa mga produktong Amerikano. Hindi ko iyon masasabi dati. Makalipas ang ilang araw, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Ang mga produktong Koreano ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan at tiwala. Iyon ang aking deklarasyon at gamit ang aking naipon, sinimulan kong palitan ang lahat ng appliances sa bahay. Una, ang ref. Ang 20 kong taong gulang kong ref na gawa sa Amerika ay palaging nasisira. Tinawagan ko ang aking manugang. Miguel, may maganda bang Korean ref? Nagulat si Miguel ngunit masaya siyang sumagot. Tita, talaga po? Siyempre po. Irerekomenda ko po sa inyo ang magandang modelo. Makalipas ang isang linggo, dumating ang bagong ref. Gawa rin ng LG. Pagkatapos install, sobrang nakakamangha. Halos walang ingay at eksakto ang kontrol sa temperatura. Ang mga gulay ay nanatiling sariwa kahit isang linggo na. Sa luma kong ref, nalalanta na ito pagkatapos ng 3 araw. Automatiko rin itong gumagawa ng yelo at may water dispenser. Sobrang praktikal. Automatiko rin ala na nahaha. Kanang praktikal ala nahaha.
Sunod, pinalitan ko ang TV. Ang 15 taong gulang kong TV na gawa sa Amerika ay malabo na at mabagal ang remote control. Bumili ako ng isang malaking TV mula sa S-Company ng Korea. Nang i-on ko ito, napahanga ako. Grabe, ang linaw. Ang linaw ng screen. Malinaw ang kulay at maganda ang tunog. Pinalitan ko rin ang microwave. Ang 25 taong gulang kong microwave na gawa sa Amerika ay may mga sirang button. Bumili ako ng Korean LG microwave. Marami itong function kaya mas madaling magluto. Pwede pa itong kontrolin gamit ang boses. Sa tuwing may bisita, ipinagmamalaki ko ang mga bagong appliances. Tingnan nyo, produktong Koreano din ito. At iyon din, namamangha silang tinitingnan ang aking bahay. Eleanor, ang bahay mo ay naging isang Korean appliance showroom na, natatawang sabi ni Mary. Ngumiti ako at sumagot. Tama. At sobrang kontento ako. Sana noon ko pa ginawa ito. Totoo iyon. Araw-araw, mas naging komportable ang aking buhay. Hindi nasisira, maganda ang function, at maganda ang disenyo. Kapag may bisita, lahat sila ay naiinggit. Ngunit ang pinakamalaking desisyon ay iba, ang pagpapalit ng kotse. Mahigit 20 taon kong ginamit ang isang F-Company sedan na gawa sa Amerika. Iyon ang kotseng binili ng aking asawa at puno ng alaala niya. Kaya plano kong gamitin iyon hanggang sa mamatay ako. Ngunit madalas masira ang kotse na iyon. Isang beses sa isang buwan, kailangan kong dalhin sa talyer. Mahal din ang pagpapaayos, mahina ang fuel efficiency at sa taglamig, matagal bago umandar. Ngunit dahil sa alaala ng aking asawa, patuloy ko pa rin itong ginamit. Isang araw, maingat na nagmungkahi ang aking manugang. Tita, gusto niyo po bang subukan ang isang Korean car? Sobrang ganda na po ngayon. Nag-atubili ako. Parang sobra na kung pati kotse ay papalitan ko. Ngunit ipinaliwanag ni Miguel, ang mga Korean car po ay napakasiguro at maganda ang fuel efficiency. Lalo na sa mga malamig na lugar. Tulad ng Calgary, maganda ang performance. Isang linggo akong nag-isip. At nagdesisyon ako. Nag-order ako ng isang mid-size sedan mula sa H-Company ng Korea. Nang dumating ang kotse, nagtipon ang lahat ng mga kaibigan ko. Mahigit 10 tao ang dumating para tingnan ang bagong kotse. Nang dumating ito, lahat sila ay namangha. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng kulay. Sinubukan ko itong i-drive. Ibang-iba ang pakiramdam. Malambot at tahimik. Magaan ang manibela at mabilis ang responde. Mabilis ding uminit ang heater. Ang pinakagusto ko ay ang mga safety features. Lane departure warning, automatic emergency braking, rear detection system. Mga features na perpekto para sa isang matandang driver. Lubos akong nasiyahan. Hindi na ako sasakay sa American car. Iyon ang aking deklarasyon. Nagkaroon ako ng bagong palayaw sa aming lugar. Eleanor, ang tagapagsulong ng produktong Koreano. Biro lang ng mga kaibigan ko, ngunit natutuwa ako. Kapag may nagtatanong tungkol sa appliances o kotse, palagi kong inirerekomenda ang mga produktong Koreano. Bumili ka ng produktong Koreano, hindi ka magsisisi. Ang aking bahay ay naging isang tunay na Korean appliance showroom na. Sa sala, may Korean TV at washing machine. Sa kusina, may Korean ref at microwave. Sa garahe, may Korean car. Lahat ay produktong Koreano. At lahat ay gumagana ng perpekto. Hindi ko inakala na magbabago ako ng ganito. Ako na 70 taong nabuhay na puro produktong Amerikano lang ang pinagkakatiwalaan. Ngunit tinalo ng karanasan ang pag-aalinlangan. Nang subukan ko mismo, napakagaling pala talaga ng teknolohiyang Koreano. Ngayon, may kumpiyansa na akong masabi. Tapos na ang old American dream. Panahon na ngayon ng Korean quality. Isang buwan ang lumipas. Dinalaw ako ni Sarah. Iba ang kanyang itsura, mukha siyang excited. Ma, may malaking nangyari. Nagulat ako at nagtanong, anong nangyari, Sarah? Ngumiti si Sarah at sinabi, magandang balita po, ma. Ang kuwento niyo po ay lumabas sa radyo. Nagtaka ako, radyo? Anong radyo? Ipinaliwanag ni Sarah.
Palihim ko pong isinumite ang kwento ninyo sa isang contest ng isang local radio station sa Calgary. Ang aksidente niyo po sa hagdanan, ang pag-install ni Miguel ng washing machine at ang pagpapalit niyo ng lahat ng gamit sa bahay ng produktong Koreano. Ngumiti si Sarah. 2 linggo na po ang nakalipas. Alam ko pong hindi kayo papayag kaya ginawa ko na lang ng palihim. Pero kanina po, tumawag ang radio station. Ang kuwento niyo po ang napiling Best Story of the Month. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Ang kwento ko? Tumango si Sarah at kinuha ang kanyang cellphone. Opo, ibo-broadcast daw po mamayang 4:00 ng hapon. Sabay po nating pakinggan. Sabay naming binuksan ang radio app. Malapit na ang oras na iyon. Pagsapit ng 4:00, narinig namin ang boses ng host. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito si James ng Calgary Talk Show. Ngayon, may espesyal kaming kuwentong ibabahagi sa inyo. Ito ang nanalong kuwento sa aming contest ngayong buwan. Isang kuwentong nakakaantig at nagbibigay ng maraming aral. Huminto sandali ang host at nagpatuloy. Ito ang kuwento ni Mrs. Eleanor Bailey, isang 70 taong gulang na lola mula sa Maple Creek. Si Lola Eleanor ay nagdurusa sa malubhang rayuma sa tuhod, kaya't nahihirapan siyang umakyat baba sa hagdanan ng basement. Isang araw, dumanas siya ng isang malaking aksidente sa hagdanan. Ang aking kuwento ay umalingaw-ngaw sa radyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sarah at nakinig. Puno ng emosyon ang pagkukuwento ng host. Nang sabihan ng doktor na huwag nang bababa sa basement, nawalan ng pag-asa si Lola Eleanor kung paano siya maglalaba. Ngunit para sa kanya, lumabas ang kanyang manugang na Pilipino na si Miguel Reyes. Puno ng diin niyang sinabi. Si Miguel ay isang veteranong tubero na may 11 taong karanasan. Inuna niya ang kaligtasan ng kanyang biyenan. Nagbayad siya ng dagdag para mabili ang isang mahirap, hanaping pinakabagong Korean washing machine at perpekto itong ininstall sa unang palapag. Ang washing machine na ito, na halos walang ingay at panginginig, ang tuluyang nagpabago sa buhay ni Lola Eleanor. Sa radyo, nabanggit din ang aking paunang pag-aalinlangan sa mga produktong Asyano. Sinabi ng host, noong una, hindi raw po nagtitiwala si Lola Eleanor sa mga produktong Koreano. Buong buhay niya, produktong Amerikano lang ang kanyang ginamit. Ngunit humanga siya sa kahusayan ng teknolohiyang Koreano na kanyang naranasan. At ngayon, lahat ng appliances sa kanyang bahay ay pinalitan na niya ng produktong Koreano. At sa isang nakakaantig na boses, nagpatuloy ang host, ang galing at pagmamalasakit ng isang manugang na Pilipino ang nagligtas sa buhay ng isang matandang taga-Canada sa henerasyong ito. Ito ang puso ng kuwentong ito. Ipinapakita ng kuwentong ito na ang teknolohiya ay hindi lamang para sa kaginhawahan, kundi para sa pagmamahal at pag-aaruga sa kapwa. Habang nakikinig, napaluha ako. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang pagkakasalaysay ng aking kwento. Sa huli, sinabi ng host, ang kuwentong ito ay hindi lamang kuwento ng isang pamilya. Ito ay kuwento ng katapangan na lampasan ang pag-aalinlangan at tanggapin ang katotohanan ng dedikasyon sa pamilya at kung paano mapapabuti ng teknolohiya ang buhay ng mga tao. Binabati at pinasasalamatan namin ang pamilya ni Lola Eleanor at Miguel Reyes. Pagkatapos ng broadcast, sunod-sunod na tumunog ang aking cellphone. Ang mga kaibigan ko sa aming lugar na nakinig sa radyo. Eleanor, narinig mo ba? Nakakaantig talaga. Ang kuwento ko ay nasa radyo. Sikat na si Eleanor. Makalipas ang ilang araw, ang radio station mismo ang tumawag. Gusto daw nilang iabot ang premyong $1,000. Kasama si Sarah. Pumunta kami sa station. Si James, ang host, ang sumalubong sa amin. Lola Eleanor, isang karangalan po na makilala kayo. Napakagandang kuwento. Ibinigay niya ang tseke at sinabi, ang premyong ito po ay para sa inyo. Isang gantimpala para sa inyong katapangan na lampasan ang pag-aalinlangan at tanggapin ang katotohanan. Habang tinatanggap ko ang tseke, sinabi ko, salamat. Ngunit hindi ito dahil sa aking katapangan. Ito ay dahil sa dedikasyon ng aking manugang at sa kahusayan ng teknolohiyang Koreano. Pag-uwi,
Tinawagan ko ang aking manugang. Miguel, narinig mo ba ang broadcast? Puno ng emosyon ang boses ni Miguel. Opo, tita. Narinig ko po. Maraming salamat po. Sinabi ko, bakit ka nagpapasalamat? Ako ang dapat magpasalamat at ang premyong ito, sa iyo na. Nagulat si Miguel. Tita, hindi po pwede. Sa inyo po iyan. Mariin kong sinabi. Hindi, ito ay kabayaran sa pag-aalaga mo sa akin. Iniligtas mo ako, kaya dapat sa iyo ito. Ngunit hanggang sa huli, tumanggi si Miguel. Sa huli, nagkasundo kami. Gagamitin namin ang premyo para sa isang family trip. Ako, si Sarah, si Miguel, at ang mga apo. Pumunta tayo sa Banff sa tag-araw. Lahat ay sumang-ayon. Mula noon, mas lalo akong sumikat sa aming lugar. Isang araw, isang bagong lipat na batang mag-asawang Pilipino ang dumalaw sa akin. Lola, bagong lipat din po kami dito sa Maple Creek. Narinig po namin ang kwento nyo sa radyo. Nakakaantig po talaga. Bibigyan din po namin ng Korean washing machine ang aming mga magulang. Masaya ko silang tinanggap. Tuloy kayo. Umupo kayo. Gusto nyo ba ng tsaa? Matagal kaming nagkuwentuhan. 5 taon na raw sila sa Canada. Lola, dahil sa mga taong tulad ninyo na nagustuhan ang isang produktong Asyano, masaya po kami at ipinagmamalaki namin, sabi ng batang asawa. Ngumiti ako at sumagot, ako ang dapat magpasalamat sa teknolohiyang Koreano. Binago nito ang buhay ko. Ngayon, may sinseridad na akong masasabi kay Miguel. Aking anak at bayani ng aming komunidad. Tunay niya akong iniligtas. Mula sa takot sa hagdanan ng basement, mula sa hirap ng paglalaba, at mula sa kadiliman ng pag-aalinlangan. Ang Korean washing machine ay naging tunay na tagapagligtas na nagpabago sa buhay ng aking pamilya. Hindi ito isang simpleng appliance. Ito ay isang himala na isinilang mula sa pagmamahal at teknolohiya. Isang resulta ng tapat na hangaring magbigay ng kaligtasan. Ako ngayon ay 72 taong gulang na. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang aking buhay. Ngunit isang bagay ang sigurado. Gusto kong mabuhay ng walang pag-aalinlangan sa natitirang panahon. Pinatunayan ko sa aking sarili na kahit matanda na, maaari pa ring matuto at magbago. Tumingin ako sa labas ng bintana, umuulan ng niyebe. Nagsimula na naman ang mahabang taglamig ng Calgary. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil maaari na akong maglaba ng komportable sa mainit na unang palapag, hindi ko na kailangang mag-alala sa hagdanan. Sa sala, tahimik na umaandar ang Korean washing machine. Ang tahimik na tunog na iyon ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon, may kumpiyansa na akong masabi. Ang galing talaga ng teknolohiyang Koreano. Binago nito ang buhay ko. At ang mga salitang ito ay mula sa puso. Mas may bigat ito dahil galing ito sa isang taong 70, taong naniwala lamang sa mga produktong Amerikano. Nakaupo ako sa sofa at naggagansilyo. Gumagawa ako ng scarf para sa aking mga apo. Isang masayang himig ang umalingaw-ngaw mula sa washing machine. Tiririring, tiririring, habang naririnig ko ang tunog na iyon, napapangiti ako. Ngayon, ang tunog na ito ang pinakamamahal kong tunog. Ang tunog ng kaligayahan, kapayapaan, at pag-ibig. Ang aking bagong buhay kasama ang Korean washing machine. Wala nang mas gaganda pa rito. Ano ang masasabi ninyo sa kuwento ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notification bell para sa mas marami pang kuwento. Pindutin ang share button para maibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.